pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Please. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. So ng big time oil price hike, inilarga na tapyas presyo posible sa susunod na linggo. Pasada Balita. Sitwasyon sa Israel halos balik normal na pero repatriation ng mga Pilipino doon tuloy pa rin. Pasada Balita. Zero dengue-related deaths, target ng DOH sa taong 2030. Pasada Balita. Hiling na interim release ni dating Pangulong Duterte sa ICC ipinababasura ng mga biktima ng Duterte War on Drugs. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halaga ng piso kontra dolyar bahagya muling lumakas. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, hirit na arrest warrant kay dating South Korean President Yoon Suk Yeol, ibinasura ng Korte Suprema. Pasada Balita. Sa balitang papalakasan, buwan naman ang panalo sa PBA Philippine Cup Semifinals na sungkit ng Barangay Ginebra Gin Kings. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng mustasa ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, boses ni Filipina Broadway star Lea Salonga, tampok sa isang animated film. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay 26 sa buwan ng Hunyo taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig pa rin at nakasubaybay sa impila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, sa detalye nga po ng mga pumapasadang balita, abiso sa mga motorista, mga tsuper. Umarangkada na ngayong araw ang ikalawang bugso ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito'y matapos sa mapagkasundoan ng mga kumpanya ng langis na utay-utayin o gawing 2 araw ang pagpapatupad ng price increase sa langis. Sa magkakaiwalay na abiso, inilabas ng Petron, Sea Oil, Shell, Pilipinas Corporation magkakaroon ng piso, nagpatupad ng piso at 75
sentimos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 2 pesos at 50 o 60 sentimos naman sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos at 40 sentimos sa kada litro ng kerosene o gaas. Epektibo ang price adjustment ng mga naturang oil companies kaninang alas 6:01 ng umaga. Ngayong araw po ito, maliban sa clean fuel na magsisimula mamayang alas 8:01 naman ng umaga. Samantala sa kaparehong halaga, magpapatupad bukas, Hunyo 27, ang mga kumpanya ng langis na Unioil, Caltex at Jetty ng ikalawang bugso ng taas presyo sa kanilang mga produkto. Pasada Balita. Nagbanta naman ang Transport Group. Sa latest po mula sa Filipino Mirror, nagbanta ang Transport Group na piston na magsasagawa ng nationwide jeepney strike kapag umabot sa 60 pesos ang presyo ng diesel kada litro. Ayon kay Piston President Modi Floranda, wala pa rin konkretong aksyon ng pamahalaan sa serye ng taas presyo. Ngayong linggo, tumaas ng mahigit 5 piso ang diesel na hinati sa 2 bugso noong Martes at ngayong araw, at meron yung iba naman bukas. Una nang tiniyak ng Department of Transportation na minamadali na ang fuel subsidy para sa lahat ng PUV driver kahit hindi kasali sa consolidation. Ngunit giit ng grupo, hindi sapat ang subsidiya dahil mabilis itong mauubos sa araw-araw na konsumo. Pasada Balita. Sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, matapos ang 2 bugso ng big-time oil price hike ngayong linggo, may pampalubag loob naman ang mga kumpanya ng langis dahil asahan na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ito ay batay o binatay sa MOPS o yung Mean of Platts Singapore. Ang presyuhan ng refined petroleum products sa Southeast Asia, pero masyado pa anyang maaga para masabi ang posibleng rollback sa susunod na linggo. Ibig sabihin, alanganin. Sa pagtaya naman ng Jetty Petroleum, nasa 80 sentimos hanggang piso at 10 sentimos kada litro ang posibleng tapyas presyo sa diesel. Habang posible namang tumaas ang ng 10 sentimo o bumaba ng 20 sentimos ang kada litro ng gasolina. Gayunman, ito po makinig po kayo, maaari pa rin anya itong magbago, depende sa mood. Depende po sa mood ng Israel at Iran. So kung ano man ho ang kalalabasan ng trading, nakadepende po yan sa kalalabasan po ng trading sa mga susunod po na araw at kung maganda po ang magiging mood ng Israel at Iran. Pasada Balita. Again, dahil dyan, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan, siguro mas magandang intayin na lang yung kumpirmado na. Kesa yung paaasahin mo yung sambayanan na may ganitong halaga, tapos hindi pala matutuloy. Di ba parang yung pagiging ika ngayon kasabihan na natin na pinangakuan ka na nga, gusto mo pa tuparin. Diba? Mahirap kasi yung aasa yung sambayanan, tapos bandang huli sabihin, ay, wala pala. Maraming umaasa. Hindi Diyan- mga motorista, mga Diyan nagkakaroon tsuper, ng diba? ng ika ngay ngit-ngit. Alam mo yun, yung ngit-ngit ng sambayanan. Kasi nga, magdideklara ka ng ganito, magsasabi ka ng ganito, hindi naman pala sigurado. Bandang huli, sasama loob. Correct. Mga consumer. And speaking of Israel, idineklara na ng Israel Defense Forces Homefront Command ang pagkakaroon ng full activity status sa buong Israel kasunod ng inanunsyong ceasefire sa pagitan nila ng Iran. Dahil dito pinahihintulutan ng magbukas ang mga paaralan at mga lugar ng working areas, mga lugar na pinagtatrabahuhan. Pinawi rin ng IDF ang limitasyon sa mga pagtitipon at pagsamba. Sa kabila nito, pinag-iingat pa rin ng embahada ang mga Pilipino sa Israel at pinayuhang maging alerto at nakantabay sa IDF safety guidelines at embassy safety advisories upang matiyak na ligtas ang mga ito sa banta ng mga posibleng pag-atake.
Pasada Balita. Paglay pa rin po niyan, sa gitna nga po ng epekto ng digmaan ng Israel at Iran sa presyo po ng langis. Panukalang batas na magiging daan para maibaba ang VAT at excise tax sa krudo, agarang isusulong sa Senado. Ang pangako mula sa Senado, mula kay Patrol 19, Zeli Ortega Bueno. Plano ni Senate President Chis Escudero na isama sa mga uunahin niyang ihain na panukalang batas sa 20th Congress ang panukalang magbibigay ng standby authority sa Pangulo ng Bansa o sa Department of Finance na ibaba ang value-added tax o kaya ang excise tax sa langis. Ito para anya makatugon sa mga emergency situation gaya na lang ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa Iran at Israel na nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, ayon kay Escudero, ipag-aaralan pa niya kung ano ang magiging threshold amount na magti-trigger sa emergency power na ibibigay sa ehekutibo. Gayun din kung ano ang pagbabasehang presyo kung Dubai crude o ang Mean of Platts Singapore o yung MOPS na siyang ginagamit na basihan sa pagpipresyo ng refined petroleum products, particular sa Southeast Asia. At dahil sa urgency ng sitwasyon ngayon, hilingin rin ni Escudero sa Legislative Executive Development Advisory Council na gawin itong priority bill. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong nakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Maritime Safety at Mutual Defense Cooperation ng Pilipinas at Japan higit na palalakasin. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Patunay ng matatag na military cooperation ng Armed Forces of the Philippines at Japan Maritime Self-Defense Force ang pagbisita ni Japan Maritime Self-Defense Force Escort Flotilla 4 Commander Rear Admiral Natsubi Takashi sa Camp Aguinaldo. Ayon sa AFP, ipinapakita nito ang kanilang commitment na mapahusay ang bilateral ties, maritime security collaboration at joint efforts ng dalawang pwersa. Sa pamamagitan nito, ayon sa AFP, mapananatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Natalakay naman sa pulong nila AFP Vice Chief Staff Lieutenant General Jimmy Larida at Rear Admiral Takashi ang kahandaan ng dalawang bansa na itaguyod ang pagpapalakas ng maritime safety at mutual defense cooperation sa rehiyon. Ito si Patrol 17 Chapel Pelenyo para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. And speaking of defense, naghihintay na lamang ng go signal ang Philippine Air Force mula sa mga nakatataas at handa silang mag-deploy ng air assets at personnel para tumulong sa paglilikas sa mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Sa Bagong Pilipinas ngayon conference, sinabi ni Major Consuelo Castillo, spokesperson ng Philippine Air Force, na naka-standby na ang kanilang C-130 at C-295 aircrafts sakaling pahintulutan na ipadala o i-deploy sa operasyon. Ayon kay Major Castillo, kakayanin ng C-130 at C-295 aircrafts na magbiyahe ng maraming individual dahil malaki ang kapasidad nito. Maririn anyang isakay dito mga apektadong Pinoy mula sa mga conflict zones sa Israel at Iran patungo sa mas ligtas na lugar upang tuluyan silang maibiyahe sa pamamagitan ng chartered flights o commercial flights pauwi ng Pilipinas. Pasada Balita. 23 pang Pilipino sa Israel ang tiyak na makakasama sa repatriation na ginagawa ng pamahalaan sa gitna na rin ng tensyon sa gitnang silangan. Ito mismo ang kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration at sinabing makakasama ang nasabing bilang sa mga OFW sa ikatlong batch ng mga repatriates mula Israel. Kaugnito, batay sa tala ng OWA, umabot na sa 340 tawag
ang kanilang natatanggap na para makahiling ng repatriation. Nabatid na nitong nakaraang araw lamang, dumating na sa Pilipinas o balik bansa na ang unang batch ng repatriated OFWs habang inaasahan namang makakauwi sa anumang araw ngayong linggo ang ikalawang batch ng repatriates na binubuo naman ng 50 mga OFW. Pasada Balita. Sa iba pang paksa ng mga balita, target ng Department of Health na tuluyang makamit ang zero dengue-related deaths sa pagsapit ng taong 2030. Ito ayon mismo kay Health Secretary Ted Herbosa ay kasabay ng babala higil sa patuloy na paglobo ng dengue cases sa bansa. Tinututukan na anya ng DOH ang paggamit ng Wolbachia method na ginagamit din sa Indonesia kung saan nilalagyan ng bakterya ang mga lamok para pigilan ang pagdami nito. Magugunit ang pumalo sa 59% o kabuang 23,000. Ang kaso ng dengue sa bansa simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon kung saan 470 katao sa mga naturang kaso ang namatay. Kabilang po dyan 417 na fatalities. Pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang Qdenga vaccine na ginagamit sa 40 bansa. Paglilinaw naman ng kalihim, hindi ito para sa mass immunization kundi para lamang sa mga ospital. Sinigunda naman ng Philippine Medical Association na ang bakuna ang susi para tuluyang mapigilan ang pagdami o pagtaas ng bilang ng dengue cases. Pasada Balita. Pumalo na sa halos 6,000 kaso ng dengue ang naitala sa Central Visayas ngayong taon. Ito ayon mismo sa Department of Health Central Visayas na mas mataas ng 5% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Naitala ng DOH 7 ang pinakamaraming kaso ng dengue sa Cebu na may halos 3,000 kaso na sinundan ng Bohol na may mahigit 1,000 kaso at Cebu City na may halos 1,000 kaso. Mahigit 300 kaso naman sa Lapu-Lapu City habang mahigit 200 kaso sa Mandawi City. Kaugnay nito, 10 katao na ang namatay, mas mababa ng 50% kumpara naman sa 20 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga sintomas ng nasabing sakit, ang pagkakaroon ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan at mga pantal sa balat. Pasada Balita. Pinamamadali na ng Department of Health ang pagkakaroon ng bagong bakuna sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakapagsumite na ng Certificate of Product Registration ang manufacturer ng Qdenga vaccine na nagmula pa sa Japan. May nag-file ng CPR or Certificate of Product Registration, mas bagong bakuna to kaysa dun sa Dengvaxia. Ito yung sa kumpanya na Takeda, Japan. Yung Qdenga ang pangalan. Meron silang 2 pang kailangan isubmit at after that ma-approve yun. So magiging available yun sa private sector. Samantala, habang wala pang bakuna, patuloy na pinaalalahanan ng kalihim ang publiko laban sa para maiwasan ang pagtaas ng bilang ng nagkakasakit ngayong, lalo na ngayong tag-ulan. So sa pinaalalahanan natin ng mga kababayan natin, no? Panahon ng tag-ulan, ini-expect ng kagawaran na tataas ang mga kaso ng dengue at meron ng slight increase ng cases, no? So very important yung kumpanya namin ngayon, taob, taktak, tuyo, takip, yung mga timba, yung mga bote na pag naipunan ng tubig, dyan namumugad yung lamok na nagkakalat ng dengue. Yan po ang tinig ni Health Secretary Dr. Ted Herbosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, kinumpirma mismo ng Department of Justice na nakikipag-ugnayan na sila sa International Criminal Court upang matiyak na ligtas sa mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, opisyal
na silang nakipag-usap sa ICC at sinabing nakipag-ugnayan na ang korte sa kanilang Witness Protection Program para masigurong ligtas ang mga testigo. Bukod dito, sinabi ng kalihim na magbibigay din ng tulong pinansyal ang pamahalaan para sa mga testigo upang makabiyahe patungong The Hague, Netherlands, kung saan idaraos ang paglilitis. Ikinagulat naman ng isa sa mga abogado ng EJK victims na si Attorney Cristina Conti ang aksyon ng DOJ na tulungan ang mga testigo sa kaso ng dating Pangulo. Nakatulong anya ito upang magkaroon ng lakas ng loob ang iba pang mga testigo na natatakot mag-witness sa harap mismo ng ICC. Pasada Balita. Nananawagan naman sa International Criminal Court ang abogado ng mga biktima ng war on drugs na tanggihan ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang paglaya. Ayon kay Principal Counsel Paulina Masida ng Office of Public Counsel for Victims, ikinababahala ng mga biktima ang posibilidad ng interim release na dating Pangulo. Iginit ng kampo ng mga biktima na nanatiling makapangyarihan ang dating Pangulo at may banta sa mga testigo at proseso ng korte sakaling palayain. Binanggit din ng ICC prosecution na hindi kinikilala ni Duterte ang legalidad ng kaso at mayroon itong mga pahayag laban sa ICC bukod pa sa petisyong isinampa niya o inihain sa Korte Suprema para hadlangan ang kooperasyon ng Pilipinas sa Korte. Bagaman may bansaan nilang handang tumanggap sa dating Pangulo, nanindigan ang kampo ng mga biktima na dapat itong manatiling nakakulong para matiyak na haharap ito sa paglilitis. Pasada Balita. Samantala, hindi na mauulit ang naranasang aberya sa LRT-2. Ito ayon mismo kay LRT-A o Light Rail Transit Authority Administrator Hernando Cabrera matapos maantala ang biyahe ng LRT-2 dahil sa pagpalya ng isa sa mga power transformer nito kahapon o nung isang araw. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Atty. Cabrera na ang power transformer na nadamay sa insidente ay ang mismong power transformer na pumalya nang magkaroon ng katulad na pangyayari noon namang 2019. Balik tayo dun sa basic na maintenance. Gagawa tayo ng parang second line pa ng maintenance. Kasi kung minsan yung gagawin maintenance, minsan kailangan mo ring i-check, i-validate mo yung nagawa ng isang team. Kailangan mo siyang magkaroon tayo ng mga redundant ng mga checking. So, ganun yung lumalabas kanina. While nag-maintain tayo, lumalabas parang yung redundancy, kaya kinulang tayo doon. So, yan ang paitsingin natin yung redundancy. Dagdag pa ni Atty. Cabrera, tuloy ang libreng sakay sa LRT2 bilang danyo sa mga pasahero na apektuhan ng nasabing aberya. Ito parang danyos natin sa ating mga pasahero na naabala. They deserve better na service. Hopefully, maitsan natin yung inconvenience natin with this free ride. Yan po naman ang tinig ni Atty. Hernando Cabrera, Administrator ng Light Rail Transit Authority sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang rehabilitasyon ng Delpan Bridge sa Maynila. Ayon sa DPWH, kailangan ng retrofitting matapos matukoy ng Japan International Cooperation Agency o JICA na kailangang ihanda ang tulay sa posibilidad ng malakas na lindol. Pinayuhan naman ng mga motorista na gumamit ng service road o mga alternatibong dumaan sa mga alternatibong ruta o partikular sa ilalim po ng tulay bilang alternatibong ruta habang isinasailalim sa retrofitting ang Delpan Bridge. Magugunitang sumailalim din kamakailan ang EDSA Kamuning Flyover at Quezon Avenue Flyover sa rehabilitasyon at pagkukumpuni. Pasada Balita. Samantala, hindi naman nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang ituloy ang fuel subsidy sa bansa. Ayon mismo kay Pangulong Marcos, kung talagang tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan,
saka lamang pagaganahin ang subsidiya sa langis. Dahil bumaba naman anya sa $69 per barrel ang presyo ng langis mula sa unang pagsirit nito sa $79 per barrel, hindi pa nababahala ang Pangulo. Itinakda naman ng pamahalaan ng $80 per barrel na presyo ng langis bilang benchmark upang magpatupad ng fuel subsidy para sa mga apektadong sektor dito sa bansa. Pasada Balita. Tinig niyo yan, ha? Kalando, ha? Kaomet, Kalando. Kamodi! Kamodi, dinig mo. Nauulinigan ko na naman yung mga pahayag ng mapayapang pahayag ni Kalando na. Narinig nyo, ha? Narinig nyo. Dapat kasi, Oo. siguraduhin nyo, Aha. mga leader, Oo, hindi dealer, Sir Jun, Sir Drew, Dapat mabigyan ang kinakausap nyo. Kung ano ba yung tinutukoy na kung hindi na itutuloy yung fuel subsidy, at ano ba, atrasan ba? Yun ang Wala binabanggit eh. Ang nagpahayag ng tuloy ang fuel subsidy is DOTR. Oo, DOTR. Pero mismong Pangulo na ang nagsabi. Aha. Highest to eh. Aha. Di ba? So, paano? Sir Akalando, sinabi na kasi. Sir Jun, mga leader, Asekmon Ilagan, wag dealer. Secretary. Oo, panawagan Secretary natin, Vince. di ba? Nung in-interview natin. Pag may pangangailangan, kay Asekmon Ilagan, puntahan. Sige May na. resibo yan, ha? Baka Diba? lalong mawala yung fuel subsidy. Yun lang. Tayo po muna ay magbibigay Ay, daan nako. sa ilang pong mga paalala. Ang oras po natin. Asek Quener, Contehino. 27 sandali makalipas ang ika-6 ng morning. That time check was brought to you by Pasada Balita. Sa oras po na ganap ng alas 6:31 na po ng umaga, sa pagkakataon ito, alamin po natin kung ano nga ho ba ang atin pong masarap na almusal, kung ano nga ho ba ang ating pong iluluto, ang ating pong ihahain sa pananghalian, merienda at siyempre ang hapunan. Mula po sa atin pong Palengke Queen, ang atin pong ina, ang ina ninyong Ina mo lahat rin. sa palengke. Ina nating lahat. Ina nating lahat po yan. Walang iba. Ang may bit-bit po na bayong, sumasalat ng itlog, sumasalat ng bigas. Aling Bet Samson, Aling Bet. Uso pa ba yung bayong, Aling Beth? Meron naman Morning! yan, siyempre. Hindi na ako gumagamit ng bayog. Ano na? Siyempre, mga ina yung lahat. Mga palagi. Cart na gamit Diba? yan. Add to cart. Ay? Sosyalin eh. Social, add to cart. Sosyalin. Honey. Diba, sosyalin? Anyway, ang almusal namin, talaga naman nanggagahol ako sa oras, hindi na ako nakapagsangag eh. Bumili na lang ako ng pandesal, halagang 30 pesos, at ako'y nagluto ng sunny side up eggs. Tulog ng Hindi ba, nanay nyo. Sarap ng tulog ko kasi hindi na mainit ang panahon yun eh. Nahirapan bumangon ang nanay ninyo. Sumakit ang likod. Hindi na likod, pati balakang at paa. Araw-araw. may tawag po dyan, Aling Beth. Aha. Alam ko na, wag na. Alam na natin. Letter E. Ano ko po. Edad Diyos yan. ko. Akala ko Ikaw yung talaga, e-edging. na sinabi mo pa, Thunders. Pagandahin mo naman, John, Thunders naman. Opo, hindi, may naalala tuloy ako. Naalala ko yung namayapang dating Mayor Alfredo Rim eh. Aha. Pag napapag-usapan ng tungkol sa nakatatanda, Aha. ang sasabihin niyan, tatanda ka rin. Correct. Talaga naman. Aba Opo. katunayan niya, ang pabango ko, imbis na yung mga pabango mamahalin eh. Champion naman ng mga senior citizen sa basketball sa NBA eh. Naman. Oo, champion. Dahil Oklahoma City Thunders. Ay, sige naman. At Aling Beth, tuloy mo na. Corny na. Ayan, dahil nga napasarap ang tulog ko at masarap ang pakiramdam, bumili na lang ako ng pandesal, halagang 30 pesos, tsaka nagluto ako ng sunny 30? side up na itlog. Tigil-tigis na kami. Bali si Senta Pandesal lang mo, kasi Aling sa Beth? isla nga itlog eh. Yung Malunggay ba yan? Malunggay? Hindi po, ordinaryong pandesal na bili ko, hindi na ako umabot eh. Yung maliit ba? Yung parang bubble gum? Opo, yung pag siniksik mo sa singsing mo, kasyang-kasya. Ay. Oo. Yun nga Pag po, sinausaw opo. mo sa kabe, mababahin ka na. Kasi parang paminta na lang ang laki. Hindi nga abot ng alangala mo. Pag isang pandesal lang ang kinain mo, hindi abot ng alangala. Talaga namang, walang babara. Ayun. Correct. Anyway, ito, basta na
tanghalian to. Yan. Chop suey. Uy! Uy, naku Kulay. Oh, naman. diba? Mhm. Gusto ng mga thunders yan, diba? Sapsoy ba? Sapsoy? Sapsoy, oh. Sapsoy! Sapsoy, correct. Sabi ng lola ko, sapsoy. Ayan, mahirap maghiwa. Tinanghali nga ang lola nyo. Kaya nakabili na lang Ayan, ako nung 2 pack na sapsoy na 71. Malinis naman sa harapan mo, hinihiwa naman. Makikita mo na hinihiwa. Magkano dyan sa inyo, Aling Bet? 20 sa amin yan. Aba, Yung alin. Yung nakapak na, naka-plastic. Ah, 20. palibasa, John, ito ay kompleto. Kaya si Tenta, malaki yung pack. Kaya na pag niluto mo, okay. parang umaatras. Depende sa size. Dalawa binibili ko, 140. Para pag may sumobra, sa hapunan din. Wow. Pero kailangan dagdagan ko rin. Mhm. So nakabili ako ng 2 packs na chop suey mix. 70 isa, 140. Marami kompleto. Andyan ang carrots, andyan sayote, marami na. Bawang sibuyas, 15. Tapos ang sahog ko dyan, 100 pisong atay balang-balunan. Diba? Ang Sakli. pinangisa ko dyan, yung nabibili na, yung nakapack na butter, yung mantikilya, 10 piso. Yun ang ginagawa kong mantika para malasa. So, 305 lang yan. Palibasa, tatandaan yun, isang araw, may sobra ako 50 sa pitaka ko na nakabalugbon yun. Ipinandagdag ko rito kasi inabot ako ng 510 eh. Aray. Dahil dun sa 305 ko na tanghalian, na chop suey, dagdag ako para sa mga jinak, sa mga apo ko, dahil gustong-gusto nila yung liver steak ba, yung atay, 1/4 lang binili ko para sa kanila yan, dahil yung tirang gulay sa amin na nakatatanda. So, syempre pag liver steak, di ba, Drew, sabi mo nga, sibuyas na puti. Local to, hindi imported, kaya safe to eat. Sibuyas na puti, halagang 25. Kailangan marami-rami sibuyas, 4 na sibuyas din yan, malalaki. Tsaka yung mantika ako dyan, panggisa, 15 pesos. So, kung yung aking almusal ay 60, 305 ang tanghalian, at nagdagdag ako ng liver steak in white onions na 145. Mabibigla kayo, pero hindi rin kabigla-bigla dahil yung 50 pesos na sukli ko ng isang araw, isinama ko rito sa 510 pesos na budget ko Aba, maghapon. lumagpas O, diba? Mhm. Sulit yung ginawa kong pakitipid ng isang araw. Diba, sabi ko nakatipid ako ng 50 pesos, hindi ko lalagay sa alkansya. Dito ko ngayon isinuksok sa aking budget at chapsoy at saka yung liver steak. Tama ba? May itlog daw ba yung chapsoy mo, sabi ni Itlog Wener? ng pugo. Itlog ba ng pugo? Wag na lang kasi may itlog naman Mahal. sa umaga. Mahal, Baka no? masobrahan naman. Dahil sa Talagang si umaga, Engineer Winner, pag meron ng itlog talaga pinag-usapan, nagigising ang diwa nito eh. Kailangan niya. Toks! Mukha itlog ba yan? Anyway, para sa tanga pasada balita, John at saka Drew, ang inyong palengke ko ng inyong inay ng Death Samson DWIC, nagbabalita ng tama. Siyempre, nagbabudget tayo ng tama. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilan pang mga balita, ipinaliwanag ng isang ekonomista at propesor sa katauhan po ni Ginoong Michael Ricafort ang isa sa mabigat na dahilan kung bakit malabong bawiin kahit na pansamantala ang buwis sa mga produktong petrolyo o yung excise tax po ito. Ayon kay Ricafort, kung tatanggalin ang value-added tax at excise tax, kakapusin ang pamahalaan ng budget na maaaring magresulta sa mas malaking utang ng bansa. Ito'y matapos magprotesta ang mga transport group at ipanawagan na suspindihin ng pamahalaan ang koleksyon ng buwis sa langis dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng krudo sa international market sa gitna na rin ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya defensive, sila, conservative, hindi nila basta-basta ulang na nga, tapos di ibig sabihin ng pag-aalisin pa yon. Saan na lang kukunin yung pang-allocate sa budget? So, dadagdag yung utang, dadaki yung budget deficit. Kaya pahirapan po talaga yan. Hindi po yan basta-basta mangyayari, at least for the past 20 years. Conservative yung stance, pinoprotektahan nila yung recurring sources of income. Pero siyempre, dapat it comes with disciplined spending din. Yan po ang tinig ng ekonomistang si Michael Ricafort sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Kinundi na naman ang transport group na pinagkaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide ang Department of Energy dahil sa anilay mapanlinlang na paunti-unting pagpapatupad ng dagdag presyo sa produktong petrolyo sa harap na rin ng tensyon sa gitnang silangan. Nanguna ang grupong piston sa kilos protesta sa Commonwealth Avenue, Quezon City kasabay ng unang bugso ng taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa piston,
sinadyang hati-hatiin ang taas presyo upang hindi rin sabay-sabay ang pag-angal ng publiko. Pasada Balita. May iba pang hakbang na nakalatag o inilatag ang pamahalaan sakaling lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan, partikular na ang hidwaan ng Iran at Israel. Inihayag ni Department of Energy OIC Undersecretary Sharon Garin na ang nakikita nilang worst case scenario ay kung tuluyan ng mauubos ang supply ng langis sa bansa na posibleng magresulta sa pagsirit ng presyo nito. Kaya naman ginagawa na niya ng pamahalaan ang lahat ng preparasyon kabilang na ang paghahanap ng iba pang supplier tulad ng Estados Unidos, Canada, Brazil at iba pang mga bansa na nagpo-produce ng langis. Sa ngayon ay hindi pa nakikita ni Yusek Garin ang pangangailangan ng pagdedeklara ng pamahalaan ng state of emergency dahil mayroon pa namang buffer stock ng langis ang mga oil companies na magkakasya sa loob ng isang buwan. Bumaba rin anya sa $69 per barrel ang krudo at umaasang magpapatuloy ito sa mga susunod na araw sa gitna ng idineklarang ceasefire ng Israel at Iran. Pasada Balita. Tinawag na Berlin Wall moment ni dating Iranian Crown Prince Reza Pahlavi ang bakbakan sa pagitan ng kanyang bansa at ng Israel. Hinimok din ni Pahlavi si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at iba pang mga matataas na opisyal ng Islamic Republic na bumaba na sa pwesto at harapin ang katarungan. Handa ring pamunuan ng dating prinsipe ang Iran sakaling tuluyang mabuwag ang kasalukuyang rehimen pero hindi niya tahasang sinabi kung ibabalik ang monarkiyang pinamunuan ng kanyang pamilya. Si Pahlavi, ang panganay na anak ng huling Shah o hari ng Iran na sinipa sa kapangyarihan sa pamamagitan ng revolusyon noong 1979. Pasada Balita. Magkakaloob naman ng physical at mental health services ang Department of Health para sa mga Pilipinong umuwi o mga uuwi matapos sa maipit sa tensyon sa Middle East. Ayon sa DOH, nakipag-ugnayan na sila sa Department of Migrant Workers para sa koordinasyon. Bago gunitang balikbansanan nitong Martes, ang 31 Pilipino na bahagi ng unang batch mula ng OFW mula Israel, Jordan, Palestine at Qatar. Bukod sa assessment, nauna na rin sinabi ng kagawaran na makatatanggap ang mga naturang Pilipino na ng 150,000 pesos mula sa DMW at OWA. Bukod pa sa transportation allowance pauwi sa kanilang mga lalawigan. Pero ang iba po nating mga kababayan hindi po natatakot sa missile sa Israel. Ang kanila pong ikinakatakot ay mawalan ng trabaho. Pasada Balita. Umakyat na sa 16 ang kabuang bilang ng mga namatay sa Quezon City ngayong taon dahil sa dengue. Batay ito sa datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, kasabay ang kumpirmasyong sumampa na sa 5,300 at 55 ang kaso ngayong taon, higit na mataas ng 260% kumpara sa parehong panahon ng 2024. Bunsod nito, patuloy pa rin ang barangay level monitoring ng mga health official habang hinimok naman ng Quezon City Health Department ang publiko na agad magpakonsulta kung may sintomas ng dengue. Payo rin ng mga otoridad ang paglilinis ng kapaligiran para maiwasan ang pamumugad ng lamok doon. Pasada Balita. Speaking of health pa rin, aprobado na ng Department of Health ang pamamahagi at ang libreng gamutan para sa mga pasyenteng may high blood pressure. Ito'y alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ang pagdami ng mga Pilipinong nakararanas ng mataas na BP. Sa panayam ng DWIC, binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa ang kahalagahan ng bagong programa lalo't nangungunang dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy ang high blood pressure.
number one cause of death sa Pilipinas, heart attack at saka stroke. At ito ay dahil mataas ang prevalence o mga tao na may high blood. In fact, sa Pilipinas, maraming Pilipino, hindi nila alam, may high blood na sila. So very important gawin namin available yung pagpapacheck up para sa blood pressure. Ito kasalukuyang binabalangkas na ng PhilHealth ang magiging guidelines kung paano makakukuha ng o paano maka-avail ng libreng gamutan. May listahan ng mga gamot na included. So very important na yung nireseta ang alam ko amlodipine, losartan, metoprolol, yun ang mga sinama doon sa listahan ng mga gamot. So kung pasok yung gamot ninyo sa listahan, mapoprovide yan. Hintayin lang natin yung guidelines ng PhilHealth kung paano ma-avail ito. Ang plano namin, parang kukunin mo na lang sa malalaking drugstore para makuha mo yung supply mo ng high blood. So ano na to? Launch na to at ma-avail na ng ating mga kababayan. Yan po muli ang tinig ni Health Secretary Dr. Herbosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ang balita, nagsumiti na ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ng sertifikasyon na nagsasabing naaayon sa konstitusyon at sa impeachment rules ng Kamara ang pagsasampa nila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isinumiting House Resolution, naka-attach ang kopya ng House Resolution 2346 na pinagtibay ng Kamara noong June 11 na nagsasaad na tumalima sa saligang batas ang ginawa nilang impeachment proceedings at hindi nilabag o nalabag ang one-year bar rule. Kasabay ring isinumite ng prosekusyon ang manifestation with resubmission of entry of appearance kung saan inuulit ang pagpapasok sa Senate Impeachment Court ng pangalan ng mga kongresista na itinalaga naman bilang mga prosecutor. Patay sinasabing manifesto, wala silang reservation o limitation o anumang qualification dito, hindi gaya ng entry of appearance ad cotelam o with caution ng mga abogado ni VP Sara. Nabigyan din ng Kamara ng kopya ang mismong opisina ni VP Sara at ang kanyang mga counsel. Pasada Balita. Ang tabay lamang po para sa iba pang mga balita at mga pag-uulat dito po sa Pasada Balita. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Senator judges, hindi bawal na hindi pinagbabawal na magsumite hindi pinagbabawalang magsumite ng motion na magbabasura sa impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Hindi pinagbabawalan ng senator judges na maghain ng motion para ipadismiss o ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi rin niya mapipigilan ang sinumang senator judge na maghain ng motion para agad na ipakonvict o kay hatulang guilty ang Vice Presidente. Sinabi ni Escudero na hindi pwedeng pigilan ang mga senador na maghain ng anumang motion. Sa mga marami nagsasabi na kung ano daw yung bawal o dapat gawin ng mga senator judge, iginiit ni Escudero na nasaan ang patakaran laban dito at nasan din ito sa Constitution at maging sa rules of impeachment. Paliwanag ni Escudero na siyang presiding officer ng impeachment court kapag may senador sa papasok na 20th Congress na humirit na i-dismiss ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente, pagbubutuhan ito dahil collegial body ang Senado bilang impeachment court. Simple majority lang anya ang kailangang boto para ito manalo o sasapat ang boto ng 13 senador pabor o kontra sa dismissal. Kapag anya nakuha na ang boto ng simple majority, 13 para sa dismissal ng impeachment complaint, imposible nang maipakonvict o mahatulang guilty ang Vice Presidente dahil 2/3 ng mga senador ang kailangan ditong
boto o 16 na senador. Matatandang bago manalo sa botohan ang pagpapabalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ay naghain Senator Ronald Bato de la Rosa ng motion to dismiss. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong naka sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, meron tayong nagmamadaling ulat. DWIZ Flash Report. Suspensyon sa proklamasyon sa nanalong kongresista sa Marikina, binawi na ng COMELEC. Patrol 24, June Samson. Kuyang John, pinaboran ng Komisyon on Elections and Bank ang inihaying motion for reconsideration ni dating Marikina Mayor Marcy Teodoro. Kaugnay ito sa issue ng inihaying petisyon ni Senator Coco Pimentel hinggil sa issue ng residency ni Teodoro. Matandaang naunang nagdesisyon ng COMELEC First Division na kanselahin ang COC ng dating alkalde ng Marikina para tumakbong kongresista sa First District kung saan iginiit ni Pimentel na hindi residente sa nasabing distrito si Teodoro. Base sa desisyon ng ANBank, napatunayan na residente si Teodoro ng unang distrito, partikular sa Barangay San Roque. Kaugnay nito, binaliktad ng COMELEC ANBank ang naunang desisyon ng First Division kung saan binawi na rin ang suspensyon ng proklamasyon ni Teodoro bilang nanalong congressman ng First District sa nasabing lungsod. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang patutsada ng Malacanang na inaakusahan sila na pro-China o inaakusahan ng kanilang pamilya bilang pro-China. Binigyang din ni VP Sara na hindi siya pro-China o pro kung kanino man, maliban sa Pilipinas. Nabatid na bumuelta ang palasyo sa pagkwestiyon ng pangalawang Pangulo sa foreign policy ng Pilipinas matapos payagang makapasok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansa ang mga missile ng Estados Unidos. Ayon sa Malacanang, inaasahan na nila ang ganitong pahayag ng Vice Presidente dahil pro-China nila ang pamilya nito. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Ipinalawanag pa ni VP Inday na sa halip na pumanig sa isang malakas na bansa ay mas mainam na tumayo sa sariling paa ang Pilipinas at harapin ang kalabang bansa. Bakit tayo kampe sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Wag yung parang magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. Pero nagtatapos po ang pahayag ng pangalawang Pangulo dahil, quote-unquote, dire, sad, and frustrating. Ganyan po inilarawan ni VP Sara ang kasalukuyang estado ng Pilipinas. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag sa isang press conference kung saan sinabi rin niya na hindi siya dadalo sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Gayunman, naniniwala pa rin si VP Sara na mayroon pa ring pag-asa ang Pilipinas.
Of course not. Bakit ako ate ng the state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Habang may buhay, may pag-asa, at habang merong Pilipino na naniniwala that we can be a superpower, it can happen. Samantala, dumapensa tulad ng inaasahan si VP Sara sa pagpuna ng Malacanang sa kanyang mga biyahe abroad. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Yan naman po ang tinig paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. Nagtalaga na si Vice President Sara Duterte ng tagapagsalita ng kanyang defense team para sa nalalapit niyang impeachment trial. Ito ay sa katawan ni Attorney Michael Poa na nagsilbi bilang Undersecretary sa Department of Education noong pinamumunuan pa ito ni VP Sara noong 2022 hanggang 2024. Itinalaga rin siya bilang tagapagsalita ng Office of the Vice President noong August 2024 hanggang November 2024. Kabilang din si Attorney Poa sa 16 na abogado sa defense team ng Vice Presidente. Pasada Balita. Tikom pa rin naman si VP Sara kaugnay sa kanyang plano para sa 2028 elections. Ayon kay VP Sara sa ngayon, hindi pa niya masasagot kung tatakbo ba siya sa susunod na national elections dahil baka ipapatay na siya. Ipinunto rin ng Vice Presidente ang ituturing niyang political attacks ng kasalukuyang administrasyon laban sa kanya. Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am. Kasi ako na ang may kasalanan ng lahat. In-impeach na ako, ma'am. Kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigik na lang natin itong babae na ito para matapos na yung problema ng administrasyon, hindi ng bayan na administrasyon. So, hindi ko masagot, ma'am, kung buhay pa ako bukas. Yan naman po ang tinig muli ni Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. Wala na? Sa mga ganyang pagkakataon talagang may mga taong nagsasabing para ang hirap na maging Pilipino. Mismong mga matataas na opisyal natin ang nagbabanggaan, mismong mga pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan na supposedly mga magulang ng sambayanan, ang tila baga hindi natatapos ang kaliwat ka ng bangayan. Matindi. Digmaan talaga. Well, anyway, sige, tayo po muna ay magbibigay daan sa paalala po, sa mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation, walang dili iba si Boss D. Edgar A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras na ganap na eksakto en punto alas 7 na ng umaga ngayong araw po na ito ng Huwebes, ating pong pakinggan ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan, ng chairman po
ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang. A thought to ponder and live. Storms don't come to reach us painful lessons. Rather, they come to wash us clean. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang maikli, subalit malamang mensahe po mula po sa ating ama ng impilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli balikan na natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Ikalawang bugso ng big time oil price hike, umarangkada na rollback posible sa susunod na linggo. Pasada Balita. Sa kabila ng halos balik normal na sitwasyon sa Israel, repatriation ng mga Pilipino sa Middle East tuloy pa rin. Pasada Balita. Zero dengue-related deaths, target ng DOH sa taong 2030. Pasada Balita. Pagbasura sa interim release na hiling ni dating Pangulong Duterte, ipinanawagan ng mga biktima ng war on drugs. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halaga ng piso bahagya muling lumakas kontra dolyar. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, hirit na arrest warrant kay dating South Korean President Yoon Suk Yeol, ibinasura ng Korte Suprema. Pasada Balita. Sa balitang papalakasan, buwan naman ang panalo sa PBA Philippine Cup Semifinals na sungkit ng Barangay Ginebra Gin Kings. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng mustasa, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, boses ni Filipina Broadway star Lea Salonga tampok sa isang animated film. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po na 4 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita, nilinaw ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara, na hindi sila nagpapahirap sa mga proseso ng impeachment at ang nais lamang ay ituloy o tuloy-tuloy na ang magiging pag-usad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Abante, wala namang pinapahirapan ang Kamara at nais lamang nitong ipagpatuloy o magpatuloy forthwith o agad-agad ang paglilitis gaya ng itinatakda ng saligang batas. Hindi anya kaagad tinanggap ng mababang kapulungan ang pagbabalik ng Senado sa inihain nitong Articles of Impeachment dahil pinagtibay ng plenaryo nito ang isang motion na ipagpaliban ang pagtanggap nito. Nilinaw din ni Atty. Abante ang umano'y pagtanggi ng Kamara na tanggapin ang entry of appearance ng mga abogado ni VP Duterte sa impeachment court. Hindi anya tinanggap ang dokumento dahil hindi sinabi ng messenger kung ano ang laman nito at kanyang iginiit na dapat nang magpatuloy ang paglilitis ng impeach Vice President sa Senado. Ipinunto rin ng spokesperson ng mababang kapulungan na nagampanan na
ng Kamara ang bahagi nito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo alinsunod sa konstitusyon. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Malacanang laban sa banta ng disinformation habang papalapit ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi inaalis ng palasyo ang posibilidad na gamitin ang AI sa pagpapalaganap ng fake news at siraan ang kasalukuyang pamahalaan. Kaya naman muling hiningi ni Undersecretary Castro ang tulong ng social media at mainstream media para labanan ang fake news. Pasada Balita. Samantala, umapela naman ang tagapagsalita ng House Prosecution Team sa Office of the Ombudsman na ipagpaliban ang anumang aksyon nito kaugnay ng mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Antonio Odi Bucoy, ang impeachment trial sa Senado ang dapat na mauna dahil magiging premature o wala sa tamang panahon kung kikilos na ang tanod bayan habang nagpapatuloy pa ang proseso ng impeachment. Binigyang din pa ni Atty. Bucoy na nakasaad sa konstitusyon na ang impeachment ang pangunahing paraan upang panagutin ang mga mataas na opisyal ng gobyerno. Maaari lamang anya magsagawa ng investigasyon ng ombudsman kung ang layunin ay maghain ng verified impeachment complaint na hindi anya naaangkop sa kaso ni VP Duterte. Iginit pa ng tagapagsalita ng prosekusyon na Senado na lamang ang may kapangyarihang dinggin ang kaso dahil opisyal na itong nag-convene bilang isang impeachment court. Pasada Balita. Patuloy namang susuportahan ng Kamara ang paglalaan ng pondo para sa 20,000 bagong posisyon ng guro sa mga pampublikong paaralan. Ito naman ang tiniyak mismo ni House Speaker Martin Romualdez bilang tugon sa pagnanais mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, sisiguraduhin ng Kamara ang patuloy na pagpopondo sa mga bagong teaching positions sa ilalim ng Department of Education. Tinawag ng leader ng Kamara ang inisyatibo ng Administrasyong Marcos na isang makabuluhang hakbang na tumutugon hindi lamang sa sektor ng edukasyon kundi maging sa pagpapalakas ng kabuoang job generation ng bansa. Tiniyak din ng House Speaker na hindi lamang poprotektahan ng Kamara ang nasabing pondo sa panahon ng implementasyon, kundi sisiguraduhin din na tuloy-tuloy ang paglalaan ng pondo sa 2026 budget at sa mga susunod pang taon upang matiyak ang pagpapatuloy ng nasabing programa. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita, kaugnay po ito sa hirit po ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na interim release. Usapan po natin yung issue na yan at para po magbigay ng kanya pong opinion, karagdagan pong mga detalye o update, nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel po sa ng ICC. Magandang umaga po, Attorney Conti. Welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Attorney. Good morning po, Attorney Conti. Yes, good morning Drew, John. Opo, maraming salamat po muli, Attorney Conti, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa amin pong himpilan. Attorney, ito pong request po ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay interim release. Sa makatwid, ito ay pansamantala. Tama ho ba, Attorney? Pansamantalang paglaya. Hindi ho pansamantagal. Hindi. Well, actually, parang pwedeng ganun, ha? Aha, kasi pansamantagalan. Case to case, case to case basis yung pag-grant nito eh. Aha. Pinupoint out nga na ang tawag din, di ba, sa atin, akala natin, motion for, medical furlough, magpapacheck up. Pamilyar tayo dyan, papayagan yung detenido na umattend ng burol, umattend ng kung ano man. Pareho din yung term, ganito din yon, interim release din yon. Kaya yung pangmatagalan na parang house arrest, hospital arrest, hanggang ang itsura ay
one-day leave, lahat ang tawag dyan ay interim release. At Aha. mukhang itong hinahanap ni Duterte or hinihingi ay habang dinidinig ang Opo. hearing. Attorney Conti, with your indulgence, kung if ever lang naman, bakit kinakailangan lumabas pa siya ng Netherlands? Iyon. Bakit po? Ay, syempre, hindi niya kailangan lumabas ng Netherlands. Kompleto siya lahat doon. Mhm. Pero ang narinig ko, pinanood ko kahapon si VP Sara eh. Ang kanyang nagiging meme na. Anyway, VP Sara, ang sabi niya ay matanda na siya, yung super senior. At hindi na daw kumakain. Hindi niya binanggit yung medical condition. Oo payat na daw. Hindi na daw kumakain. Kailangan daw pamilyar yung nakikita niyang tao o kaya inaalagaan. Narinig ko naman sa isa pang video na waited on hand and foot yan noon pa man daw. Mula sa nanay niya, tapos naging asawa niya, tapos mga girlfriend. So hindi marunong ng gawaing bahay. Kaya gano'n. Opo. Pero ngayon, kaya napapaisip ako sa totoo, hand and foot ka din ng mga alagaan doon dahil may magluluto or may magdadala ng pagkain sa'yo. Maliban kung ayaw mong kainin yung pagkain, meron ding Kompleto na kompleto para yung ayaw ng ICC na sabihin na parang hotel. Hindi ganon, sabi nila. Pero may regimen. Kumbaga, imposibleng hindi ka makakakain or hindi ka makakapag-exercise doon. Maliban kung ayaw mo. Opo. Alright, kung pakikinggan naman natin at paniniwalaan natin yung binabanggit mismo ni VP Sara, di ba mas dapat na mag-stay na lang sa isang lugar kaysa ibiyahe kung nangangayayat, parang sakitin at mahina na yung kanyang ama? Di ba kung talagang concern ka sa ikangay kalusugan ng iyong ama at mahal sa buhay, hindi mo na kailangan ibiyahe. Nang malayo. At sasakay ng eroplano. Tama po ba? Yun na nga. Correct. Tapos, ito pa, tungkol sa pagkain. O gusto mo ng nutritionist, meron dyan sa ICC. Tagaluto, meron sila. Ibibigay na lang sa'yo yung pagkain. Hugas lang pinggan. Meron din dyan. May library doon, merong gym, pwede kang lumabas ng kwarto, pwede kang magpa-araw, at monitored ka. Siyempre, 24 hours, hindi lang nung personnel, kundi pa nga may on-call na mga doktor at ospital. Meron sila dong core medical team na pangangalaga 24 hours. buhay ka. Pangangalaga ang buhay ka dahil yun yung dahilan kung bakit kayo pinasok. Yes. Opo. Oo. Para magharap ng trial, ay hindi ka naman makakaharap sa trial kung patay ka o magrereklamo ka sa korte. Lagot tong mga nasa loob ng ICC detention facility na mostly mga Dutch prison official. Mga hiniram. Galing sa Netherlands na mga, kasi di ba wala naman talagang walang personnel na police, ganyan yung ICC. So, nanghiram siya ng ilang prison officials. Ang pinakapinuno lang, ito, under ng ICC, yung Chief Custodial Officer. Okay. Attorney Conti, sa history po ba ng ICC, meron na ho bang napagbigyan ng interim release? Meron na po bang ganong iginrant doon po sa kung sino man po ang hawak nililitis. Kung sino man ang nililitis ng ICC. Meron na ba? Sa pagkakaalam nyo? Ilan? Dalawa nga yung tinitingnan ko or parang dalawang sets ng akusado na nag-request dahil attend yata ng burol o libing. May isang pagkakataon din na pinayagan ng ICC na lumabas habang dinidinig ang hearing. Meron man isang pagkakataon na ito yung sinasabi ko nga baka medyo familiar pero medyo kakaiba din dahil itong presidente dati ng Kenya pinayagang ma-excuse. Parang in-excuse sa mga pag-attend ng hearing. Wala siyang warrant of arrest. Pero habang may hearing, sabi nila, sige, wag ka na muna umattend, okay lang. Pero sa lahat ng ito, hindi pinapayagan ang interim release ng isang tao na
meron ng finding that you need a warrant of arrest issued against you. Dahil may 3 mayor na dahilan yan. Una, kailangan sisipot ka sa hearing. Pangalawa, hindi ka makakapinsala, hindi mo isasapanganib o kaya hahadlangan yung investigasyon at maski yung paglilitis. At pangatlo, yung continuing commission of the crime. Mamaya paglabas mo, ganun pa rin. Ligpitin mo yung mga witnesses. So, sa ganitong 3 punto, hindi ginagrant ng ICC sa mga akusado ng 4 major crimes ng ICC, yung crimes against humanity, war crimes, etc. Depende sa Pumayag crime. siya. Oo, pero pumayag siya dun sa medyo mababa. Lesser crime. Article 70. Article 70 na parang ang pagkilala natin dito yung obstruction of justice. Yung may nangyari ng krimen, pero ng upat ka pa ng kung sino mang opisyales, witness, etc. So yun yung pumayag yung ICC. Hindi doon sa crimes against humanity. Attorney Conti, may access po ba ang dating Pangulo sa computer, cellphone at iba pang gadget na pwede makipag-communicate sa labas ng ICC detention facility? Kasi ang pagkakaalam ko, every time na nagsasalita si VP Sara at yung ibang mga miyembro ng kanyang pamilya, ang feeling ko parang direktang sinasabi mula kay dating Pangulo. So kung hindi po sila pinapapasok sa detention facility, meron posible ba ng ugnayan ng telepono man lang or any other gadget for communication, ma'am? Meron silang telepono at meron silang parang 200 minutes every month na kahit kanino. Well, hindi naman, nakaplan yan, kumbaga. Mamamatay bigla pagkatapos na yung oras. 200 pala per month? 200 minutes 200 anywhere in the world. Pwede na. Well, pero hindi to anybody in the world. E di syempre, nag-iingat ang ICC na hindi ka pwedeng mag-utos ng wait. Baka mamaya makapag-announce, ang sino mang makapagpalaya sa akin, bibigyan ko na 100 milyon. Baka may, di ba, may so mga monitored ganon. din, tama po ba? Monitored din yung kanilang conversation? Una, limitado ang pwede mong tawagan. Idedeklara mo kung sino ang dapat tawagan. Pamilyar tayo dyan dito sa Pilipinas, parang karpeta. Bawat detenido, sasabihin nila, ito yung mga kapamilya ko. Ito yung pwedeng bumisita, ito yung tatawagan ko. Pero doon talagang stricto sila na sino yung tatawagan mo, rehistrado yung mga number. Pag lawyer ang tatawagan or tatawag, unlimited, anytime. Tapos, nabanggit nyo na parang monitored. Naku, monitored para lang sa punto ng pagtakas. Baka mamaya kasi, di ba? Wiretap? Labag na sa karapatang pantao. So hindi naman pala pinagkaitan ng karapatan totally ang dating Pangulo. Tama ba si Attorney Conti? Oo, hindi. Tapos, yun nga sabi nila, i-wiretap namin pero after na, hindi kami live na makikinig. Kung i-check lang namin na parang nag-usap ba ito ng mukhang hindi naman, okay na ito. Pag-iingat lang. Dagdag pag-iingat ng ICC. Panigurado kasi mamaya nagkaroon ng actually material kanila na habang nasa loob, mga makapangyarihan at saka authoritative ang nakalaman dyan Walang dinadala dyan na drug addict o kaya yung simpleng mamamatay tao. Ang dinadala dyan yung makapangyarihan. Kaya, importante para sa ICC na i-factor in yung authority and influence. Kaya, monitor yung phone call, baka nag-a-announce na itakas niyo ko, etc. Pero attorney, o kaya patayin ng witness. Yung mga pwedeng bumisita, limitado pa rin. Kasi syempre, ingat din ang ICC na hindi pwedeng, parang ka lang. Hanggang ilang bisita lang po ang pwede pong i-accommodate at sino-sino. Just like itong si Vice President Sara Duterte or yung family. Yung napakalaki niyang pamilya, marami niyang minamahal sa buhay. Ang intindi ko ay walang limitasyon in terms of number. Okay. Pero meron dun sa character. Kumbaga, syempre hindi siya baka mamaya yung kung sino-sino. Ang mostly ay pamilya at abogado.
Yan yung hindi maano. Kaya lang narinig ko ito. Sa kanila ko to narinig kasi sabi ko, ba't hindi pinapayagang magkasama daw si ano ba to, si Kitty at si Sarah nung panimula. Mukhang may guideline na one family at a time. So one intriga yan. Pero hindi kasi sanay One sila sa family ganito at a time, dahil So, narinig ko sa mapagmahal kanila, talaga ang dating Pangulo. nung Dapat una, tumayan hindi niya lang. kasi sa Africa, sa Africa merong silang mga nahuli na may kumbaga ilang asawa. Allowable naman yata sa kanilang, so para siguro iwas problema. Nagkaroon ng ganung rule. Pero kalaunan, kapag naintindihan naman yata ng ICC na magkakaibigan naman yung mga anak. Tsaka mapagmahal talaga Kaya yung dating Pangulo. Naintindihan naman po siguro. Alright. Parang hindi lang yata pwedeng pagsabayin ng mga girlfriend. Generous talaga sa pagmamahal. Attorney Conti, lihis lang ako ng konti. Kasi mismong ang DOJ na ang nag-confirm na nakikipag-ugnayan sila sa ICC para maligtas yung safety ng mga testigo. It came as a surprise po ba sa inyo? Bakit? Syempre, kasi hindi naman malinaw noon na magko-cooperate ang DOJ sa ICC. At pangalawa, wala silang, dahil ganun, wala silang obligasyon na magbigay ng protection. At hindi sila nag-offer noon. So kumbaga ito, ang kusang tagal palo nitong nila to. Voluntaryo yung ginawa nila. Oo, at saka ngayon, yung timing pa nga, kasi napaisip ako dahil sa totoo hindi pa tapos ang investigasyon sa Pilipinas. May kaso kay Duterte, pero may investigasyon pang nagtutuloy, which means pwede pang may ibang mahuli. Meron pa siyang co-perpetrators. At sino-sino po yun, Attorney Conti? Unahin na natin si Bato. So, ako po. Alright. Kung ako sa pag-iintindi, malimit mabanggit itong si Senator Bato de la Rosa. In fact, dito sa mga huling mga dokumento, nandiyan na naman yung pangalan niya kasama ng Senator Alan Cayetano na bilang mga associates niya. So, si Bato, dahil chief siya dati ng police, tapos merong PNP at meron pang 4 na binabanggit na police na di umano ma-issuehan daw ng warrant of arrest pero wala pang lumalabas. Secret din ito maski sa biktima. Ito po bang kay Senator Alan Peter Cayetano, lumabas na ba to? Parang ngayon ko lang narinig to Oo, pero nabanggit ito bilang kasaysayan. Okay. Nabanggit ang pangalan niya pero syempre nagmo-monitor din kami ng sino mga cast of characters natin dyan. Sabi kasi ng prosecution, ito yung sagot ng prosecution na naging recently, naging controversial kasi sabi ng kampo ni Duterte, payag na yung prosecutor, tsaka payag na rin yung bansa na tanggapin ako. Australia. Alala natin. Australia. 2 weeks ago. Australia man o basta itong bansang ito. 2 weeks ago, sabi nila, okay na to, reglado na to. Kahapon, nung isang araw ba, sabi ng prosecutor, hindi hindi totoo yan. Nung nag-usap kami, ibang bansa ang pinag-uusapan namin kaysa sa ditong ina-applyan niya. At malinaw na merong kondisyones. Kaya nagkakagulo pa na parang, naku po, nagkagulo-gulo na yung mga kwento. At ang punto ko nga, di ba, sabi ko nga sa prosecution na, kita nyo na, biktima na din kayo ngayon ng disinformation. Kumbaga, parang dealing with the devil yan Pero Attorney, bukod po doon sa mga binabanggit po ninyo na possible po na yung mga co-accused o mga aarestuhin, yung mga testigo ho ba, ready ho ba sila na sila ay ibiyahe patungong The Hague, Netherlands para po personal na tumestigo diyan po sa kinakaharap po na kaso ni dating Pangulong Duterte? At may mga ilan na po ba na nagpahayag ng kanila pong kahandaan na attorney? Oo, gusto kong gusto. Pero yung ready, yung iba walang passport, nag-ayos pa ng birth certificate, alam niyo yung mga sinauna na nakalimutan ka pala na i-register o ang pangalan ay kakaiba or iba din yung spelling. So, nag-aayos yung iba na parang nagbo-volunteer pero
ang pagpapasya kung sino ang witness ay hindi sa amin, sa bahagi ng mga biktima, Mhm. kundi sa prosecutor. Okay. So yung prosecutor, natakda na yan kung sino at kausap na nila. Mhm. So hindi na namin, kumbaga, papakailaman muna yon na ano, kung anong arrangement nila. Pero ang intindi namin ay sa ngayon, naggumawa na ng hakbang yung ICC na isantabi ang kanilang mga witnesses. Alright. I understand po na ang ICC mismo ang sumasagot sa gastusin sa ilang mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Same thing po ba sa mga witness, Attorney Conti? Sila rin po ang gagasta? Dapat po, sa totoo lang, technically, KKB. Kasi, kumbaga, napasok ka. Kapag sinabi mo na wala kang pera o hindi mo kayang bayaran ng abogado, saka mag-step in yung ICC sa tinatawag nilang legal aid policy. Sa bahagi ni Duterte, hindi ko pa alam kung nakapag-apply na ba siya at kung nakumbinsi na ba niya yung korte na wala siyang kakayahan na bayaran yung abogado niya. Pero sa biktima, ongoing kasi yung registration ng victims. Meron pa pala. Sa application form. Sa process pa. Kasi na... Oo, kaya ang hirap ipaliwanag na wait lang kayo. Nasa process pa dahil problema kasi niyan, anong kaso, di ba? Kasi wala pa yun ngayon. Kaya ko po nabanggit, Attorney Conti, nagbabakbakan sa social media yung mga kapanaling, mga taga-suporta at yung mga antay naman na sinasabing huwag kayong mag-alala sa gastos dahil sagot ng ICC lahat ng abogado or limit. 3 abogado kung di ako nagkakamali. At teka, ilinaw ko din yan. So, una, kailangan mo ipakita na wala kang pera. Pangalawa, limit, parang may lump sum lang na ibibigay dyan. Hindi unlimited na parang sabihin kunyari, ano ba ang 140 million? Kaya nga. Ano ba yun? Teka. So, basta ang parang ang limit 40,000. Ang tingin ko nga 33,000 something lang eh. Yun yung limit kada team. Okay. Team hindi siya parang per person. Kaya kung 3 yung abogado mo, yung 30,000 lump sum na yun. So talagang gagasta pa rin pala si dating Pangulong Duterte sa abogado niya. Kung magdadagdag ka ng abogado, oo. Kay Kaufman pa lang, magkano na budget dyan? Ilan yung mga yun foreigner yung 40 million. Opo. Diba? Nakikita ko yung 140 million. Saan pinapulot yung 140? Kaya nga dami nun Alright. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pang panawagan, Attorney Conti, sa ating po mga kababayan, lalo po doon sa mga biktima po, no? Yung mga biktima po ng war on drugs at syempre sa mga kababayan din po natin na nakaabang po sa mga susunod po na mangyayari at syempre mga paglilinaw po mula po sa inyo pong panig. Sige, una, sakto dahil tuloy-tuloy pa rin ang registration ng mga biktima. Hanggang August 3, 2025, pwede po kayong magparehistro bilang victim of the case. Lahat ng biktima ni Duterte patungkol sa war on drugs. Pero sa ngayon, ang tingin namin, yung lang namatayan ang pwedeng lumapit. Pero sabi namin sa Duterte Panagutin Network, hindi naman pwedeng kalimutan natin porket yung may mga deadline, may mga cut-off hanggang March 16, 2019 kasi doon tayo umalis ng ICC. Paano kung namatayan ng April 2019? Sabi namin, pwede po tayong makipag-ugnayan sa Duterte Panagutin Network sa email address na duterte.victims@proton.me. So ito po ay ang email address, duterte.victims@proton.me. Pwede pong naming matulungan kung nag-aagam-agam kayo kung paano i-fill out yung forms. Tapos, general invitation, ang prosecution ang bahala sa ebidensya, sa pagpruweba ng kaso. Bukas pa rin sila sa witnesses. I-google nyo lang po yan, Witness Appeal ICC Philippines. Yan. Nangihingi sila ng witness, ng ebidensya, kasi patuloy pa nga yung investigation. Ngayon, ito yung mga babantayan sa kaso ni Duterte. Nai-calendar nyo na ba yung September 23? Na? Kailangan, calendar na. September 22, 2025. Opo, ito ang confirmation of hearing charges. Mukhang tuloy na tuloy ito.
Dahil next week, July 1, deadline ng yung exchange of information, exchange of evidence sa pagitan ng prosecution and defense. July 4, issuance o paglalabas ng parang ang tawag natin information, yung charge sheet. Tawag ng ICC dyan ay document containing the charges. Issuance yan ng July 4. Makikita natin ano ba talaga ang kinakaso kay Duterte. Which is interesting kasi pag sinabi mong natokhang or war on drugs, isang buong universe yan, di ba, ng mga sangkatauhan, yung mga pinasok ang bahay, mga pinakulong, hanggang pinatay. Pero baka mamaya sa ICC, ang popruwebahan lang ng korte na crimes against humanity, yung pinatay lang. So, napapaisip kami, naku, unfair yan para dun sa mga kinulong, quote-unquote, lang. Di ba? Alright. Kaya, maraming salamat po sa time po, na Attorney. ipaliwanag ito Apo. dahil komplikado. Abangan po namin yung update, Attorney. At lagi po namin kayong bubulabugin sa mga pagkakataong kinakailangan namin ng paliwanag sa site po ninyo, Attorney Conti. Salamat po. Maraming salamat, ma'am. Ingat po kayo. Good morning. Good God morning. bless. God Magandang bless. umaga po, Ingat. Attorney. Good morning po. Salamat po. Bye. Si Assistant to Counsel ng ICC or International Criminal Court na si Attorney Cristina Conti. Masalimuot. 7 September, ha? Yun ang abang. 23? Philippine time ba yun? Yun ang hindi natin alam. Basta yun yung takdang oras para malaman kung itutuloy o hindi. Diba? Sige. Abangan po natin yan. Tayo po ay magbabalik muli makalipas lamang ilang mga paalala oras po natin. Attorney Wenner Contihino. Ay, 32 sandali. Makalipas po ang ikapito ng morning. Disaster preparedness kits at equipment ipinamahagi ng PCSO sa Quezon, Nueva Ecija. Detalye mula ang report mula kay Binibining Main Barreto. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga disaster preparedness kits at equipment sa Quezon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa pangunguna ni Director Janet Mercado, kabilang sa mga ipinagkaloob ay trauma bags, oxygen tanks, handheld radios, heavy-duty searchlights, rescue helmets, life jackets, rescue ropes, stretchers, weighing scales, first aid kits at iba pang gagamitang medikal. Tinanggap naman yan ni Quezon Mayor Mariano Boyet Hoson. Ang bayan ng Quezon ay isa sa mga lugar sa Nueva Ecija na madalas daanan ng malalakas na bagyo at makaranas ng matinding pagbaha. Kaya't ang programang ito ay sinagawa bilang bahagi ng kahandaan sa panahon ng tag-ulan. Layunin ng PCSO na mas paigtingin pa ang tulong sa mamamayang Pilipino, lalo na sa panahon ng sakuna at trahedya. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala matagumpay na isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kanilang kauna-unahang Social Workers Conference na may temang PCSO, Unwavering Charity Towards Responsive and Excellent Service. Nakisa sa nasabing pagtitipon ng mga PCSO social workers, mga branch manager at key officials sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapalakas pa ang kanilang commitment na makapagbigay ng mahusay na serbisyo publiko. Binuksan ni PCSO Assistant General Manager for the Charity Sector Arnel Casas ang conference sa pamamagitan ng pagbibigay ng welcome remarks na sinundan naman ang keynote address ni PCSO General Manager Mel Robles. Tinalakay sa naturang pagtitipon ng kasaysayan ng social work practice sa PCSO at tinukoy ang mga paraan upang mapabuti pa ang pagbibigay ng charity services. Pasada Balita. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may Pilipinong matutulungan ka sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa.
Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilan pang mga balita, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa rehistradong may-ari ng isang sports utility vehicle na mahigit 300 beses na illegal na dumaan sa EDSA busway simula pa noong 2022. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, inilagay na rin sa alarma ang Mitsubishi Montero na pagmamayari ng isang residente ng Quezon City na hindi pinangalanan. Ang paglalagay sa alarma ay nangangahulugang hindi maaaring isagawa ang anumang transaksyon kaugnay sa naturang sakyan habang iniimbestiga ng kaso. Dinala sa tinawag ang atensyon ng LTO matapos nga ang insidente, matapos iulat ng MMDA ni MMDA Chairman Romando Artes na nasangkot ang SUV sa paggamit ng exclusive bus lane ng EDSA ng mahigit 300 beses simula noong August 2022 hanggang ngayong Hunyo 2025. Grabe, hindi pala nito. Batay po ito sa kuha ng CCTV camera ng MMDA. Inatasan na ni Mendoza ang may-ari ng sasakyan na magsumite o magpaliwanag bilang tugon sa show cause order at dumalo sa pagdinig sa LTO Central Office ngayon pong araw ng Hunyo 26. Pasada Balita. Makukuha kaya sa sorry yan, Guyang? Abangan natin mamaya kung sisipot siya. Makukuha kaya sa sorry yan? Mamaya maging press conference siya, napapabor na naman doon sa mismong driver o may-ari ng SUV. Anyway, hintayin na lang natin ang mga susunod na kabanata, ... Samantala, itinuturing ng Kamara na isang mahalagang hakbang sa paghahangad ng hustisya ang pagkakaaresto sa 2 sospek sa pagpatay sa isang opisyal ng mababang kapulungan. Kasabay nito, binalaan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga hindi pa nahuhuling sospek na nagpapatuloy ang operasyon ng mga otoridad. Tiniyak din ng leader ng Kamara sa pamilya ni Director Mauricio Mori Pulhin na makakamit nito ang hustisya. Matatanda ang binaril at napatay ang 63 anyos na si Pulhin, hepe ng technical staff ng House Committee on Ways and Means noong Hunyo 15, Father's Day, habang ipinagdiriwang ang ika-7 kaarawan ng kanyang anak na babae sa Quezon City. Base sa inisyal na investigasyon, mag-asawang dating empleyado ni Pulhin ang nagpapatay sa biktima dahil sa matinding personal na galit. Pasada Balita. Itinigil na. Eto yung sa mga pulis na gustong numipis ang kanilang bilbil. Itinigil na ng Police Community Affairs and Development Group ang kanilang kasunduan sa social media personality na si Rendon Labador bilang fitness program coach ng kanilang unit. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nilinaw ng PCADG mayroon lamang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng unit at ni Labador. Una nang inihayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III na dapat magbawas ng timbang, bawas bilbil, bago baril ang mga matatabang pulis. Kaya naman lumutang ang pangalan ni Labador bilang coach. Maliban dito, hindi na sinagot ni General Fajardo kung may kaugnayan nga ba sa natanggap na batikos at pagpuna ng publiko sa kanilang unit kaya itinigil nila ang kasunduan sa online personality. Pasada Balita. Kinumpirma mismo ni Justice Secretary Crispin Rimulya na may affidavit na ang sinasabing whistleblower na lumantad para maging testigo kaugnay sa pagkawala ng 34 na mga sabongero. Gayunman, nilinaw ng kalihim
na hindi pa niya tiyak kung ito ba ay napanumpaan na ni alias Totoy dahil kailangan anyang dumaan sa proseso ang bawat kaso. Kinakailangan din anya ang matibay na mga ebidensya na magko-corroborate o magtutugma sa mga testimonya ng iba pang witness. Sinabi ni Secretary Mulya na sa ngayon patuloy na pinag-aaralan ng DOJ kung kwalipikado ba ito para maging state witness. Samantala, ayon sa kalihim, nakipag-usap na rin siya kay PNP Chief Nicolas Torre III upang mapagtulungan ang pagresolba sa nasabing kaso. Pasada Balita. Bahagya ng bumubuti ang kalagayan ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Itong kinumpirma ng kanyang legal counsel ni Attorney Ferdinand Topacio. Sa ngayon, nananatili pa rin anya sa Philippine General Hospital. Sa Maynila, si Teves makarang operahan noong isang linggo. Gayunman, hindi pa rin anya nawawala ang nararamdamang sakit nito, kaya't patuloy itong binabantayan at sumasailalim pa rin sa gamutan. Samantala, sinabi rin ni Topacio na humiling na sila sa korte na ipagpaliban muna ang mga nakatakdang hearing sa kaso ni Teves. Naharap ang dating mambabatas sa patong-patong na kaso matapos iturong utak sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo at ilan pang individual noong 2023. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Department of Migrant Workers laban sa mga nagpapanggap na kanilang empleyado na nangingikil at nag-aalok ng peking trabaho. Tinukoy ng DMW ang dalawang pangalan o ang dalawang katao na sina Eduardo Sevilla at Charm Antoinette Gallego na walang kaugnayan sa ahensya at walang pahintulot na magsagawa ng Overseas Employment Services. Iginit ng DMW na hindi sila humihingi ng pera o nag-aalok ng pautang sa pamamagitan ng hindi opisyal na channel. Pasada Balita. Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang pag-ulat mula sa labas ng impilan. Online transactions sa GSIS halos 100% na. Ang detalye nagbabalik si Patrol 24, Jun Samson. Ipinagmalaki ng Government Service Insurance System na 99% sa kanilang transaksyon ay online na gamit ang mga digital tools tulad ng GSIS Touch mobile app, facial recognition para sa mga pensyonado at mga digital hubs sa mga sangay. Bukod pa dyan ay mas pinadalian niya ang ginhawa max loan buyout kung saan isang letter of intent na lang mula sa agency head ang kailangan. Katunayan ay nasa 413.4 billion pesos na niya ang nailabas na loans sa ilalim ng Ginhawa Flex at Ginhawa Light programs. Sa stakeholders dialogue na idinao sa Sikia Hotel sa Manila Bay ay sinabi ni GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso na kasama rin sa mga reforma ang penalty condonation scheme para sa mga hirap makabayad at tagumpay ng lease with option to buy program na nakatulong sa mahigit 4,000 na pamilya na magkaroon ng abot kayang tahanan. Pinalawak na rin anya ang non-life insurance ng GSIS na ngayon ay sumasaklaw na sa mahigit 130,000 na mga pampublikong paaralan. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magbabalik po tayo muli makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. Ate Susan Heronimo, Kuyang Nelson Malinaw, 13 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 8. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download our Sada Balita. Balitang pangkalakalan. Bahagya muling lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Makaraang makapagtala ng 56 pesos, magsara ang palitan sa 56 pesos and 71 centavos kada dolyar kahapon. Kumpara yan, o mas mataas ng 45 centavos kumpara sa nakaraang exchange rate. Kasunod rin ito ng inanunsyang ceasefire
ni US President Donald Trump sa pagitan ng Israel at Iran na nagdulot ng paghina ng dolyar. Bagaman nagpahiwatig ang US Federal Reserves ng pagbabago sa interest rates sa gitna ng inaasahang pagtaas ng inflation, nananatili namang matatag ang antas ng piso. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., handa ang Bangko Sentral na ipagtanggol ang piso kung lalampas ito sa itinakdang threshold na maaring makaapekto sa inflation. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Ibinasura ng Korte Suprema ng South Korea ang hiling ng Special Prosecutor Team na mag-issue ng arrest warrant laban kay dating South Korean President Yoon Suk Yeol. Kaugnay nito sa investigasyon sa halos ilang oras lamang na ipinatupad na martial law ng dating SOCOR President. Ayon sa isa sa mga senior member ng Special Prosecutor Team, nakasaad sa arrest warrant ang kasong obstruction at ang sinasabing hindi pagsagot o pagdalo ni dating President Yoon sa summons for questioning. Nag-abiso naman ang Special Prosecutor Team sa dating Pangulo ng SOCOR at sa legal counsel nito na humarap para sa questioning sa Sabado na kung hindi susundin, isusulong nila ang pag-i-issue ng bagong arrest warrant laban sa dating Pangulo. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Buena manong panalo sa PBA Philippine Cup Semifinals na sungkit ng Barangay Ginebra Gin Kings. Alamin po natin ang sports update. Iyan ang balita mula kay Boss Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Wagi ang Barangay Ginebra Gin Kings kontra San Miguel Beermen sa score na 73-71 sa Game 1 ng Best of 7 semifinals ng Season 49 PBA Philippine Cup. Pinangunahan ni Japet Aguilar ang kuponan kung saan gumawa ito ng 18 points, 9 rebounds, 2 assists at 1 block. Sinundan naman ito ni Scottie Thompson na may 16 markers habang si Jamie Malonzo naman ay may 14 points. Tila nangangarib naman ang Beermen matapos ma-injure ang star player nito na si Junmar Fajardo sa kanyang kanang binti. Muli naman maglalaban ng dalawang kuponan bukas June 27 para sa Game 2. At yan ang aking sports news. Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Mga kabalitaan, kabalitaktakan, pamilyar po ba kayo sa gulay na paborito ng mga magkaibigang matagal na hindi nagkita? Alam mo ba kung ano yun? Ano? Ang gulay na komustasa. Ha? Bago ba yan? Ang tagal kong iniisip ko na. Kabilang ang mustasa sa tinatawag na cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cabbage at cauliflower. Na kilalang mataas sa fiber, puno ng bitamina at mineral at mababa sa calories. Ang komustasa ay naglalaman ng vitamin C na nakatutulong sa pag-boost ng ating immune system. Maganda rin ang mustasa na pang-cleanse o panglinis ng katawan dahil naglalaman ito ng chlorophyll, isang natural detoxifier. Kung tumatanda ka na, Kuyang Drew, kumain ka ng mustasa dahil ito'y may magnesium, potassium, phosphorus at vitamin K na nagpapatibay at papalakas ng ating buto kontra arthritis at osteoporosis. Bukod pa rito, kung ikay nagiging, ano ang pangalan mo? Makakalimutin, makatutulong ang mustasa sa'yo dahil mayaman ito sa iron at calcium na nakapagpapabuti sa ating brain development at function. Kaya pala pag kumain ng mustasa, wala kang mamimiss. Totoo yan. Kasi wala kang makakalimutan. Dahil lagi mong kinukumusta. Tuloy mo yan. Sige. Ito mahilig sa... Sigurado, ito. May mahilig. Showbiz na tayo. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Shimmering splendor. Tell me... Ay, wala. Ka-open pala.
Boses. Teka lang. Banat. Boses ni Filipina Broadway star Lea Salonga tampok sa isang animated film. Uy, dapat ipagmalaki Oo naman, dapat naman. Lea Salonga. Iba yan eh. Ano kayang animated film ito mula po sa ating Bini? Ang nag-iisang Bini Bigote po ng DWIZ, walang iba, syempre ng Aliw Channel 23, Anton Toneto lang ng showbiz. Ang mahilig sa pandesal na Good malunggay. morning, Papa John at Papa Drew. Ay, ang taray naman ng damit. Ingitera, Ang taray ng kulay na damit ni Papa John. Ingitera. Ano gusto mo, bistida? Parang gusto na magladlad. Ano yung sa aking balita ng showbiz? Tampok ang tinig ni Filipina Broadway star Lea Salonga sa pinakabagong animated film ng Netflix na K-pop Demon Hunters. Bumoses si Lea sa isa sa mga karakter ng pelikula na si Celine, isang retired Demon Hunter na gabay sa bagong henerasyong sina Rumi, Mira at Zoe. Sa opisyal na anunsyo ng streaming platform, kabilang Broadway singer sa mabubuo sa musical numbers ng pelikula. Ang kwento ay umiikot sa tatlong K-pop idols na may lihim na buhay bilang Demon Hunters. Kalaban nila ang isang boy band na mademonyo pala sa likod ng maskara. Hindi naman ito ang unang animated role ni Lea dahil siya naging boses ni Jasmine sa Aladdin at Mulan. At iyan na muna aking balitang showbiz para sa impila may todo lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ihambol natin tong good news dahil muli pong kinilala ang Pilipinas sa larangan ng turismo matapos mapasama ang mga pangunahing destinasyon at establishmento sa prestihiyosong Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025. Pasok sa top 10 Best Island ang Palawan, rank 4, at Siargao, rank 10 dahil sa likas na ganda, sustainability at world-class hospitality. Itinanghal naman ang Dusit Thani Mactan Cebu bilang Best Beach, Island at Upcountry Resort, habang ang Raffles Makati pinangalan bilang Best City Hotel. Sa SPA category, nanguna ang Chi, The Spa sa Shangri-La Mactan kasama ang The Farm at San Benito at Chi Spa sa Boracay. Bagamat nanguna ang Tokyo at Bali sa mga pangunahing kategorya, patunay ang mga parangal na patuloy ang pag-angat ng Pilipinas bilang premium travel destination sa rehiyon. Congratulations! Pasada Balita. At dyan po tayo pansamantala pong nagpapaalam ngayong araw po na ito ng huling Huwebes na pala ngayon ng huling Huwebes na pala ng Hunyo. Ngayon pong June 26, 2025 at next week ay July na. At batiin natin ang happy birthday lahat po ng mga nagdiriwan ng kanila po mga karawan. Oh, yan, mga Sino yan? Oh, happy birthday ka Police Colonel Sam Belmonte from Batang San Miguel, retired Major General Charles Kalima at Brigadier General James Brillantes. Mabuhay at maraming salamat po. Avid listener natin to, kuya. Oy, happy birthday po sa inyo at maraming salamat po sa inyo pong pagtutok, pagsubaybay dito po sa amin pong palatuntunang Pasada Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Bañez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na standby lamang, nandiyan na po sila, Karambola. Oras ganap na pong alas 8 na ng morning. Ingat! Happy weekend! Bye-bye! Woo! Ang mga balita, dudublihin ng pasada. Ang